God, ang atin po naging topic last Sunday. Meron po ba sa atin nakakaalala ng ating topic last Sunday? Actually, yung ating topic last Sunday ay by the grace of God, acrostic din po. Kaya madali po siyang matandaan. It's about worship instructions of God. Ito po yung ating binulay last Sunday na ang acrostic word ay idinadalangin kung wag kong maisuot balang araw. Ayan. Ang makapagsuot ng wig. Dahil tuluyang makakalbo. Hari nawa. Amen. Pero ito pong worship and instructions of God ay lubhang napaka-importanting di lang natin maalala, malaman, maisuot. Amen po ba? At dahil ito po'y kalooban ng ating Panginoon, ang mga instruction sa pagsamba sa ating Panginoon. So, acrostic din po yung ating naging mga major points last Sunday. Sino po nakakaalala? Okay. It's about ilang mga araw sa isang linggo. Amen? MWF. Hindi po Monday, Wednesday, and Friday, kundi ito po yung mga tao na pinagpasahan ni Apostol Pablo ng mga instructions ng Diyos. And sila ay mga kalalakihan ng simbahan, mga kababaihan, at ang mga tagapanguna, mga pangunahin, may posisyon nasa unang order ng katungkulan sa iglesia, man din sa tahanan ng mga mananampalataya. The foremost. And acrostic din po yung naging ating proposition last Sunday. So, dahil tatlo po ito na acrostic word na may meaning, hindi na po ako nag-invite ng magre-recite. Dahil medyo madami siya. Okay, kaya bagamat nanghihinayang ako maibigay yung token natin sana, pero I decided na hindi na lang muna. Baka may makahula pa, joke lang po. So the acrostic proposition natin last Sunday ay PSC. May alam ba kayo, ahensya ng gobyerno, ang pangalan ay PSC? Sino po? Yun, Philippine Sports Commission. Pero hindi po yun tinutukoy natin dyan. Ang proposition natin on the topic, worship instructions of God, WIG, ay walang iba kundi pray having a heart right with God. Number 2, letter S is submit to God so we can care for our homes, teach the Word of God, and ministers to others. And the last but not the least, letter C is continue in faith, love, and holiness. So ito po yung sinasabi ko na pangalawa na mga responsibilidad ng atin pong iglesia. Sinabi ng Diyos in the Bible, itinuro ni Apostol Pablo sa mga iglesia, aside from the gospel na napaka-glorious, ito po yung ating pag-usapan last time about instructions on worship. At ngayon, another responsibility po ang ninanais ng Diyos na mabulay natin, maalala po natin, mabalikan natin, maidagdag po natin sa atin pong mga kinakailangang lakas, bala, at burden in this first month kung saan nagsisimula na namang tumakbo ang ating pagpunta sa another anniversary next year. Dahil katatapos lang po natin, so we need a lot of reminders as well as responsibilities na importante maging gabay po natin, giya natin, o track na atin pong tatahakin as people of God. And ang mga ito ay walang iba kundi ang mga, hindi lang basta instructions, kundi positive instructions. Allow me to read with you, if you have your Bible, join me in our passage for today. For this topic, positive instructions. Psalms 37, verse 1 hanggang 11,
Sa Tagalog, pangunahan ko po ang pagbasa, ang segment title po nito, ang kahihinatnan ng masama at ng mabuti. Ang sabi ng verse 1, huwag kang mabalisa dahil sa masama, huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta, tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Huwag kang mapupuot ni mababalisa, iyang pagkagalit iwasan mo sana. Walang kabutihang makakamtan ka. Ang nagtitiwala kay Yahweh, mabubuhay, ligtas sa lupain at doon tatahan, ngunit ang masamay ipagtatabuyan. Hindi magtatagal, sila'y mapaparam, kahit hanapin mo'y di masusumpungan. Tatamuhin ng mga mapagpakumbaba ang lupang pangako na kanyang pamana, at sa lupang iyon na napakasagana, ang kapayapa ay matatanggap nila. Ito ang mga pinagpalang salita, mapagpalang salita ng ating Panginoon. On this topic, mga kapatid, na pinamagatan ko po na positive instructions, ito po ay mga kapahayagan isinulat na awitin ni Haring David para kay Solomon at sa covenant people, ang Israel o ang mga Israelites. So dinidiscuss ni King David sa ating passage ang mga dahilan kung bakit ang mga matuwid ay nagsasuffer din at ang kahihinatnan naman ng mga masasama bagamat sila ay nagpa-prosper. Ayan ang atin pong, I believe so, keen observation around us na baka karanasan pa nga natin na tayo gumagawa ng mabuti and yet we suffer. And kung sino pa yung masama, unbelieving, vile people, sila pa yung parang sumasagana. Yan. So, ito po ay isang kapahayagan ni Haring David to Solomon and God's nation, people, Israel, para sila i-encourage na magtiwala sa Diyos. Hindi lang manampalataya, kumilala, sumamba, magkaroon ng personal relationship, kundi maniwala sa mga salita, pangako, instructions ng Panginoon sa kanila. Matyagang maghintay, matyagang magtiwala, matyagang dumipende, matyagang magpatuloy sa pagsunod, paglilingkod sa Panginoon. So today, let me raise to you a question that would remind us sa mga instructions pa rin naman ng Panginoon for you and me as people of God, na tinawag ng Diyos hindi lang para maligtas at hindi lang maging mapalad, kundi maging pagpapala din po. As a church, we are commanded by God not just to receive blessings, to be blessed, but as well as to be a channel of God's blessings unto others. So what are the 4 positive instructions of King David to Solomon and to the covenant community, the Israelites, ang bansang Israel? Ang una na positive instruction ng Diyos through David ay walang iba kundi ang magtiwala sa Panginoon. Because sa verse 3, sa English, ganyan po nakasulat, trust in the Lord and do good, dwell in the land and enjoy safe pasture. So, ang pagtitiwala sa Diyos ay a positive instruction kasi pwede kang magtiwala sa tao, sa material na bagay, sa anumang sitwasyon, kakayanan, skill, and not to God. At yun po ay instruction na hindi positive. Pagsunod sa mga ganong klase na pananaw, katuruan, paniniwala ay hindi positive. So ang positive is that to trust the Lord, your God, your Creator, your Savior. Sa mga panahon na meron tayong pinagdadaan ng mga problema, kabagabagan, kahirapan, kadalasan dyan mahirap magtiwala sa Panginoon kasi iba yung nararamdaman natin eh. May uncertainties, may worry, may doubt, may trial, may trouble, may distractions.
may mga obstacles. Pero it's so important na alam mo as a believer kung anong dapat mong gawin para hindi yun magpatuloy sa iyong damdamin, sa iyong isip, sa iyong puso, sa iyong buhay. Hindi ka maapektuhan ng pinagdadaanan mo na mga sufferings, kahit pa yan ay resulta ng ating pagkukulang. It's so important na alam natin instructions ng Diyos para manatili tayong matatag at makasumpong ng kapayapaan even in the midst of different sufferings and trials in life. Yan ay kaya at may provision ng Diyos para sa mga mananampalataya. Lamang, nagkakamali ng response ang mga anak ng Diyos in this area na kapag may problema, may pagsubok, may kabagabagan, may kahirapan, and different kind of sufferings, ay nagkakamali sila ng sinusunod na instructions. Hindi namin sa instructions ng Diyos, kundi ng kanyang sarili, kagustuhan, at iniisip na makabubuti para sa Kanya. And at times ay hindi na ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang tawag po doon ay isang fretful na spirit, fretful na heart, na ang ibig sabihin ay bagabag, hindi mapakali, walang katatagan, walang consistency, walang kapayapaan at the moment dahil sa mga sufferings o pagsubok ng buhay. Pero as I've said, if you're a Christian, dapat alam mo kung saan kahuhugot ng wisdom, ng instructions, ng guidelines. Gaya natin sa mga appliances natin, di ba? Sa mga gadgets natin, lalo na nung bagong bili yan, merong user's manual. Doon po natin makikita, di ba, yung mga guidelines kung paano mo gagamitin ang appliance mo, ang gadget mo. Pag hindi mo yung sinunod, hindi mo binasa, more so hindi mo sinunod, pwedeng hindi mo siya ma-operate and baka possibly masira yung appliance mo o gadget mo because you don't read or you don't follow the user's manual. Same is true with us, people of God. Meron tayong user's manual, and that is the Bible. Lahat na may Bible, magsabi ng amen. Di po ba? We have user's manual. That is the Word of God, the Bible, na kailangan hindi lang natin binabasa. Amen? It's so important, sinusunod. Nang sa ganon, ang buhay natin hindi lumiko, hindi maging liko, at ang buhay natin hindi masira, hindi masayang. Amen? Just like an appliance or a gadget na pwedeng masira. So, fret is to be troubled or worried or to burn or to get heated up. Kaya ang kapayapaan at ang kagalakan nagiging mailap at times even in the lives of Christians kapag hindi niya alam ang instructions ng Diyos, how to thwart that, how to overcome that, how to control that. And even if alam niya, pero hindi niya naman susundin, so ito ang nangyayari. A troubled heart, yung anxiety, yung worry, yung hopelessness, even faithlessness ay nag-crop up sa puso at buhay ng isang mananampalataya. Sa buhay ng mananampalataya, gaya ni David, gaya ng maraming Christians in the Bible, siguro kahit sa ating buhay, baka maranasan natin to o naranasan na natin na tayo ay parang nag-compare ng ating sarili sa iba. Lalo na sa mga unbelieving people, even if sa mga Christians around us, na kapag nakita natin sila ay pinagpapala, parang natatanong natin, ba't ako wala nun? Ba't ako hindi ko pa natatanggap yun? Ba't hindi ko pa ito nararanasan? Hindi ko pa ito nararating? Bakit hindi pa tinutugon ng Diyos ang aking pangailangan? Kawawa naman ako. O ano kaya ang problema ko? Ang Diyos kaya ay naririnig pa ako? Ang Diyos kaya ay may plano pa nakatagpuin ang mga pangangailangan kong ito? So, it's so possible na mag-end up ang isang Kristiyano on that notion na siya ay magalit, mag-doubt sa Diyos, mawala ng tiwala, even so mag-disobey. Kapag hindi niya to napagtanto na sadyang may pinapahintulutan ng Diyos na ganitong mga pangyayari for a purpose. Ang mga masasama na sa halip na maghirap, lalo pang sumasagana. That is possible.
Pero ang sabi ng Scripture, that would be their lot. Kaya nga kung may mga ganun po tayong makikitang tao, hindi naman believer, ang sama pa nga, talagang pwedeng-pwede namang pugnawin na ng Panginoon, parusahan, dahil sa kanyang wickedness, pero sa halip na, di ba, mag-imprecatory prayer ang isang Kristiyano, o kaya ay parang gumanti dahil masama sila sa atin, o hangarin ang kanilang downfall, sa halip, sa isang tunay na Kristiyano, habag at pagtitiwala sa Diyos ang marapat lang na umiral. Knowing na that would be their lot at wala naman silang Holy Spirit, wala silang buhay na walang hanggan, walang kaligtasan ng kaluluwa. So what are those material blessings and worldly blessings na meron sila compared to the blessings that you have in Christ? Bilang isang mananampalataya, may Spirit of God, ligtas ka, may kaligtasan ka, any moment ka mamatay, sa langit ka mapupunta because of your personal saving relationship with the Lord Jesus Christ. Kaya wag maiinggit, wag mag-doubt sa Panginoon, wag magagalit sa sarili, kanino man, sa anuman. In fact, yun pong pag-deviate sa kalooban ng Diyos in this kind of instance ay tantamount sa pagdidisobey na rin, paglimot o pagsamba sa Diyos-Diyosan. Wicked are temporary and will one day be gone like grass cut down and burned. Yan po yung sabi ng ating passage. Kaya bagamat sila ay halimbawa sumagana, sila po ay yung mga taong in-expect nating susumpain ng Diyos, pahahatulan ng Diyos, pero kabaliktaran nangyayari. Alam niyo po, ang Diyos ay so patient lang talaga. Hinihintay niya na magsisi ang tao, magbalik loob ang tao. Pero time will come, judgment will be done sa buhay ng bawat tao. Lalo na sa masasama. For sure, wicked people ay parurusahan ng ating Panginoon. Like a grass na walang kabuluhan, di ba? Kung hindi man matuyo, pinuputol yan talaga. At anong ginagawa? Damo lang kasi yan, di ba? Kahit naman matuyo yan. Wala pa rin kabuluhan. So, basically, ang damo, walang silbi, kahit hindi putulin, pagdating ng hapon, kinabukasan, paglipas ng maigsing panahon, namamatay, maglalaho. Kaya tayo po bilang mananampalataya ng ating Panginoon, may pananampalataya tayo na patuloy nating dapat na ine-exercise, especially in the midst of troubles of life, sufferings. Pero, of course, faith without works is dead, di ba? So kasabay ng ating pag-exercise ng pagtitiwala sa Diyos ay ang atin din namang pagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, ng kalooban ng ating Panginoon, pagsunod sa mga instructions, positive instructions ng Panginoon sa ating mga buhay. Kung nagkamali, pagsisihan, ikumpisal, talikuran, at ang gawin ay ang kalooban ng Diyos. It has to be outright and immediate. Dahil kung hindi, mapoprolong ang sin, manganganak ang kasalanan, at ito ay isang araw, hindi lang ipinagbubuntis, kundi ipapanganak, isisilang. And not just going to be a symptoms, kundi magiging cancer, at ang resulta is collapse. Tuluyang pagbagsak, pagkawala. Kaya nga mga kapatid, as God's people, tayo po ay binababalaan palagi, hindi lamang po ng scripture, ng mga circumstances nangyari sa ating buhay, ng Holy Spirit man din, na nasa atin po bilang mananampalataya, na patuloy na maging tapat sa ating Panginoon. Huwag tatalikod, patuloy na sumunod sa kanyang instructions. Sa mga panahon na may mga pinagdadaanan ang isang Kristiyano, yan po yung mga panahon na maraming pumapasok sa ating kaisipan. Somewhat negative, hindi palaging positive.
Pero iba yung meron kang pundasyon, meron kang tanim na mga positive instructions of God, hindi mo lang kilala ang Diyos sa marami niyang mga katangian na mapanghahawakan at maasahan, kundi man din ang kanyang mga instructions, positive instructions na pagka alam mo, nasa iyo, nasa isip mo, nasa puso mo, pinangahawakan mo, lalo na pag ipinamuhay mo, ay magdadala sa iyo sa hindi lamang kapayapaan, katagumpayang katapatan, kundi pagiging pleasing and acceptable before God. Worthy na magamit na lingkod ng ating Panginoon. Yung pong pagkakaroon ng unfaithfulness because of the sufferings na pinagdadaanan natin in life, sa pagkakamali, sa pagre-respond, ay tantamount sa it's the same as we forgotten God. Nanilimot natin siya, tinalikuran natin siya, dahil hindi tayo sumunod, hindi tayo nagtapat, at it's the same as we worship idol, ibang Diyos sa ating buhay. Di ba? Kasi kung hindi na Diyos ang susundin in your situation, hindi yung kalooban niya, so ibang susundin mo na instruction, ibang susundin mo na idea, ibang susundin mo na response, at hindi na yung focus sa Diyos at yung kanyang kalooban at instructions ang gagawin natin. So it's the same as we worship an idol, na para na rin tayo naging idolatrous in that sense. Na parang sinabi na rin natin in our wrong response o disobedience sa instructions ng Diyos, na ang Diyos ay hindi mapagkakatiwalaan, na siya hindi totoo, as if that is tantamount to denying God and rejecting God sa ating buhay when we do not know, if we know the instructions of God, if we don't follow, ay tantamount sa pagiging godless or pagtalikod sa kalooban ng Panginoon. As if parang ang Diyos ay hindi totoo at hindi maasa, hindi mapagkakatiwalaan. Iniwanan na tayo, pinabayaan tayo, no need, no sense na ang sumunod o maglingkod. Kaya tayo mga kapatid ay dapat na ma-remind today na ang ating Diyos, maraming instructions, maraming pangako na pagpapala talaga, abundant. So generous ang Diyos at so willing talaga na pagpalain niya ang sa Kanya ay sumasampalataya. Pero in every promises of God, there is a condition. Makukuha mo ang pangako ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, kung mamimit mo yung Kanyang requirement. Sinabi po natin dito that if we are faithful to God, He will be faithful to us. Di ba? Ganun lang naman yan. Talagang para maging tapat ang Diyos sa atin, pagpalain tayo ng Diyos, ipagkalob niya ating mga pangangailangan, papagtagumpayin niya tayo, bigyan ng katatagan, ng wisdom, ng victories, etc., ng healing. We need to be faithful to God. Amen? Mag-exercise ng patuloy na katapatan sa ating Panginoon. Are we willing to be faithful to God? Happen what may, ano man pinagdadaanan, ano man pagdaanan natin in life, are we decided to follow Jesus? Okay, it has to be because diyan nakadepende ang pagpapala, katagumpayan, katapatan, biyaya ng Diyos sa iyong buhay, sa ating mga buhay. Amen? Okay. Ang pangalawa po na positive instructions ng Diyos through David, isinyer niya kay Solomon na kanyang anak, papalit sa kanya bilang hari, at sa community ng Diyos na Israelites, is for them to delight in the Lord. Pakisabi nga po natin, delight in the Lord. Yung una po, trust. Ito po, delight. Magkaiba po ito. Ang sabi po sa verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ang ganda pong pangako. Sino po sa atin ang life verse niya to? O key verse niya to? Aside from Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and all those things shall be added unto you. Synonym, parang magkapareho. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. What is the meaning of delight? Okay, delight comes from a root that means to be brought up in luxury, to be pampered. Ito yung pagkakakilala mo sa isang Diyos
na iyong sinasampalatayanan, sinasamba, kinikilala sa iyong buhay, sa iba't maraming mga katangian niya. Na ang isa na is that siya, bilang Diyos mo, ay may kakayanang pasaganain ka, alagaan ka, protektahan ka, isupply ang mga hindi lang basic needs mo. At times, even yung mga imposible na mga pangangailangan, kalagayan mo in life, ay kaya na isupply ng Diyos sa iyong buhay. Delighting in God is having that kind of knowledge about who God is in your life. Yung bang kahit na matindi ang pinagdadaanan mong sitwasyon, kahirapan, kagipitan, magkakapatid na pagsubok, if you know God as your loving God, caring God, generous God, faithful God, ma-overcome mo yung worry, yung anxiety, yung trouble na kahit malalaki, mga higante sa iyong buhay, makakayanan mo yan. Kaya it boils down to having knowledge about God, kung sino siya, at kung paano natin yun pinangahawakan, inaasahan sa ating mga na para kang isang baby na hindi ka inaalisan ng tingin ng Diyos. If you know that, apple of the eye ka ng Panginoon, at siya ay 24/7 nag-aalaga sa iyo, nag-iingat sa iyo. If you know that, katangian ng Diyos sa iyong buhay, that means you are delighting with God. You delight with God. And if you know that kind of enabling na kayang gawin, ibigay ng Diyos sa iyong buhay, hindi mo siya dapat makakalimutan, tatalikuran, patuloy na susuwayin. Are you with me? Because to enjoy the blessings and ignore the blesser is to practice idolatry. Ayan. Marami po tayong kilala siguro, baka karanasan natin ang ganito na nalimutan natin ang Diyos. Nalimutan nila ang Diyos. Binuhay ng Diyos. Nakapagtapos ng pag-aaral. Nagkatrabaho ng maganda. Nagkaroon ng mga material blessings. Nagkabahay, nagkasasakyan. Nagkaasawa, nagkapamilya. Pero may panahon, nakalimot. Nakalimot sa lahat, sa pinagmulan ng lahat ng kanyang mga tinamasa ng mga pagpapala since birth hanggang sa kanyang pagtanda. At yan ay a form of idolatry na nangyayari even to the lives of God's people. They enjoy the blessings at some time, pero sa banda ron, they've forgotten the blesser. They've forgotten the blesser. And that is God. So if we truly delight in the Lord, this desire should be evident sa ating buhay. Na ano? Na higit pa nating kilalanin ng Diyos. Saliksikin ng Diyos. Masumpungan ng Diyos. Malaman ang kanyang kalooban pa sa ating mga buhay. If we delight in the Lord, magkakaroon tayo dapat ng kauhawan. Kung wala man, dapat mangibabaw yung ating talino over our feelings na parang we don't feel like reading the Bible to know God more. We don't feel like attending church, makinig ng preaching para mas makilala pa natin ang Diyos. Utak. Actually, hindi naman talaga ito ang puso. Yung tumitibok dyan, hindi yan po. Ang puso ay ito. Yung utak, yung talino, yung isip, yung nakakaunawa, nakakakilala sa Diyos, nakakaunawa ng kalooban, instructions ng Diyos. Ito. Kaya nga sa mga umiibig, di ba? Anong dapat pinapairal, hindi emosyon. Isip. Amen? Kasi may mga tao, parang love ko siya. Ikamamatay ko pag di ko siya napangasawa. Ayan.
Di ba, nung pangasawa, ang pakiusap naman, Lord, ikamamatay ko pag di kami nagkahiwalay. Kasi binubugbog na eh. Diba? Nagdurusan na, pinapahirapan. Kasi hindi ka pananampalataya. Sa halip na siya magdala, siya nadala. Sa kadiliman, sa kamunduhan. Oo, bagamat totoong Kristiyano, pero nag-compromise. Pero if we are truly a believer who delights in the Lord, ito po ay dapat evident. Kung mawala man, ito ay napapaypayan dapat. Hindi ito nananatiling maabo, kundi nag-aalab, nagniningas. Sa puso ng mga mananampalataya, and that is to know God more. Walang tigil na pagsasaliksik sa Diyos, sa kalooban ng Diyos. Sa pamagitan ng kanyang salita, ng Holy Spirit, at ng mga instructions ng ating Panginoon. To know Him better and to be able to serve God more effectively. Pagka tayo pinagpala ng ating Panginoon, madali maglingkod. Kaya lang yung iba, matapos pagpalain ng Diyos, hindi naglingkod. Tumigil. Nag-disobey. So, it's a form of idolatry. Kaya, kung tayo, mga kapatid, ay tunay na Kristiyan, nagde-delight sa Panginoon, nagtitiwala sa Panginoon, we will yearn to know more about our God because knowing God more deeply, intimately, ng malalim at malawakan would give us a lot of blessings in life. Material things, ano lang yan? Panglupa lang. Ang material things, finances, worldly wealth. Importante yon. Pagpapala din ng Diyos yon. Pero mas may higit sa mga worldly blessings na to. And this is spiritual blessings. Amen? So, sana hindi tayo ma-focus sa mga mapapala natin sa ating Panginoon. Sa gusto nating makamit in life, that is why we come to God. What is important, secondary lang yon. Pero ang pangunahin is to know more about our God would mean to be like God, to be like Christ, to be more not just pleasing and acceptable before God, kundi kagamit-gamit sa kalooban ng ating Panginoon. Yan po yung pangalawa. Ano po yung una? Trust the Lord. Number 2, delight in the Lord. Ang pangatlo po na positive instructions ng Diyos through David, binigay kay Solomon sa Israel, is to commit your way to the Lord. Okay, bagamat ang context po nito, Old Testament, si Haring David, pinapasa niya ang positive instructions kay Solomon na kanyang anak, magiging hari, at sa bansang Israel, pero applicable po ang mga ito sa atin pong mga buhay. Dahil believer din po tayo ni Lord, just like them. And trusting to God, delighting in the Lord, and committing our way to God, ay hindi lamang po para sa mga Israelites, kundi para sa lahat ng sa Diyos nananampalataya, kumikilala, sumasamba. Verse 5 and 6, ang sabi po doon, nandiyan po yung word na yon, commit your way to the Lord. Trust in Him and He will do this. He will make your righteousness shine like the dawn, the justice of your cause like the noonday sun. Ayan, sinabi po dyan that ang mga Israelites, si Solomon, ang mga anak ng Diyos in the time of David, including David himself, should commit their ways to the Lord. Ang ibig sabihin ng verb sa passage po na yun, verse 5 to 7, ay to roll off your burden. Yung pag sinabing i-commit, it's the same as parang isang damit na tiniklop mo at itinabi mo na, nilagay mo na sa tukador. O parang papel na tiniklop mo at di ba? At itatabi mo na, tapos na. Ayun, parang it's okay. Yung burden na naranasan po natin, sufferings, trials, troubles, even persecution, ay somewhat
painful at mabigat at times. Thank God kung sa mga panahong dumarating sa iyo yan, hindi ka tinatablan because you're strong in the Lord. Tumatalbog lang kasi may baluti ka. Pero may mga panahon na tinatamaan tayo, tinatablan tayo, nararamdaman natin yung bigat, yung sakit, yung burden, and anong dapat natin gawin? I-commit sa Panginoon. Ayan po, ang linaw, sabi ni Peter sa verse 7 ng chapter 5, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ayan, ipagkatiwala, i-commit, ibigay, iasa, ipagkatiwala sa Diyos. So, mahirap ipagkatiwala isang bagay kung di ka man naniniwala, nagtitiwala doon sa pinagkakatiwala, pinagbibigyan mo. Diba? Assuming meron kang 1 million pesos at gusto mo itong ipagkatiwala isang, diba? Mahirap mong, hindi ka makakampante pag wala kang tiwala sa tao na yon. Are you with me? So, if we delight in the Lord, if we trust the Lord, madali mag-commit. Makakaya nating i-commit, ipagkatiwala, ibigay, ilagak sa Panginoon ang ating mga burdens, ang ating mga struggles, ang ating mga needs, ating mga trials and troubles. Casting requires knowledge of God, more so yung kanyang mga instructions. Kung anong dapat nating gawin. So, casting is trusting and believing and depending sa kakayanan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, kung sino ang Diyos sa iyong buhay. Just like pag bumoboto, di ba? Imported muna tayo, foreigner muna tayo ngayon, Canada. Wala tayong makuhang COMELEC, mga Pilipino. Ewan ko ba't yan na nakuha ko. Siguro sa Canada, walang dayaan. Di ba? Pag bumoto ka, lahat ng bumoboto, sabi ng amen. Di ba? Pag tayo bumoto, you cast your vote. Although, may mga kaisipan siguro, nangyari in the past, hanggang ngayon, baka pwede mong isipin, mabibilang kaya talaga itong boto ko. Baka mapunta lang sa basurahan to, baka kadaya lang. Diba? But still, you cast your vote. Believing that your vote will count, that your vote will be counted. Believing na, diba, babasahin, i-account, i-recognize yung kinas mo na vote. Diba? Sino sa atin? Naniniwalang may dayaan sa halalan. Okay, parang hindi kayo naniniwala. Parang maganda ang ating eleksyon. Diba? Pero bagamat naniniwala tayo, may mga ganong pangyayari, kaganapan pa rin, duda. At talagang nababalitaan natin. May dent. Still, we cast our vote. Because we believe. Di ba? Meron tayong pinaniwala, inaasahan. Basta, iuhulog ko to, ako'y boboto, kahit walang bayad. Di ba? Tayo napapala, pagpunta natin dun eh. Di ba? In fact, pwede mo sabihin, parang sasayang lang boto. Pero bumoboto ka pa rin. In obedience to the law and believing something na yung ikakas mo na vote will be counted and will really count. Same is true with our burdens, problems, needs, trials. It has to be casted to the Lord. I-commit sa Panginoon. Sino po sa atin nakaranas? I-commit mo ang iyong burden, kabigatan, painful situation. All of a sudden, biglang-bigla, gumaang. Nawala. Anong pumalit? Kapayapaan. Yan po ang malimit na karanasan ng mga mananampalataya, nagtitiwala, nagde-delight, at may kakayanang mag-commit ng burden, ng pangailangan, ng mahirap na sitwasyon sa kanyang buhay sa Panginoon. Amen? Kaya napaka-importante na sa mga panahon na meron po tayong mga pinagdadaanan, all the more na maging responsible. That's the challenge. Kasi ang iba, pagka may pinagdadaanan, may problema na, di ba? Doon nagiging irresponsable. Doon nag-violate, doon nagdi-disobey, doon nagdi-deviate. Sumusuko, tumitigil, tumatalikod, even to God, to God's will. Dahil merong pinagdadaanan. May problema, may nakikita, may naramdaman, may naririnig.
may hindi na kukuha. Kaya hindi makapaglingkod, hindi magamit ng ating Panginoon. So God doesn't take our burden so that we can become irresponsible, but so we can serve Him better. Alam niyo, minsan, gusto ko pong linawin to. Because in my prayer, sinasabi ko po yan. At nakikita ko talaga ang beauty na we really appreciate blessings before we can serve. Di ba? How can you serve kung ikaw wala naman tinatanggap ng mga pagpapala sa Diyos? Di po ba? Ganyan ang ating Panginoon. Para makapaglingkod ka sa Kanya, masunod mo ang Kanyang kalon, kailangan i-bless ka muna niya. Although, di ba, minsan parang hindi natin to minsan iniisip kasi para bang ang approach natin talaga may gawin muna sa Diyos para pagpalain. Okay, may element of truth po yun. Pero, ang Diyos po ay mapagpalang Diyos. Pinagpapala niya ang tao, lalo ng kanyang mga anak, para siya ay kilalanin, sambahin, paglingkuran, pasalamatan, itanghal, igalang, sundin sa kanyang buhay. Can you imagine kung di ka pagpapalain ng Diyos? Can you serve God? Kung hindi ka pagpapalain ng talino, lakas ng katawan, ng healing, kung hindi ka pagpapalain ng pangangailangan mo bawat araw, you can't be able to serve God. Amen? So the Lord bless. At binibless tayo ng Diyos di para maging irresponsable, kundi all the more maging responsable, patuloy at higit pa na makapaglingkod sa ating Panginoon. Magamit ng ating Panginoon. Ang irony, ang awkward is that marami ang pinagpapala ng Diyos, but they become irresponsible, disobedient. They turn their back sa ating Panginoon. They stop doing God's will, serving God. And that is irresponsibility. Nakalimutan nila yung blesser. Amen? In-enjoy nila yung blessing, na-enjoy nila yung blessing, but they forgotten the blesser. Kaya, mga kapatid, tayo po ay kung may makikita sa ating paligid, sa ating pamayanan, sa ating pamilya, saan man, na mga seemingly, mga taong sa halip na parusahan, hatulan, puksain, pugnawinan ng Diyos dahil sa kasamaan, o pagtalikod sa Diyos, disobedience sa Diyos, disgrace ang binibigay kay Lord, pinagpapala pa. Ikaw may sakit, naglilingkod, pero sila, ang sigla-sigla, ang saya-saya, masagana, nagtatagumpay pa, napopromote pa, at may ginagawa pang masama sa'yo, ha? Sinisiraan ka, hinihila ka pababa, hinahatulan ka, ina-accuse ka. Of course, pwede kang tablan, masaktan, malungkot, ma-offend, pero if not, thank God because of the strength God has given you. Pero kapag tayo tinatablan, minsan, again, balik po tayo doon sa ating major points. Trust in the Lord, delight in the Lord, committed to the Lord. Are you with me? And believe na ang Diyos ay aware sa lahat ng nangyayari. No need for you to vindicate yourself. Hindi na kailangan magsalita pa, makipagtalo pa, makipagbalitaktakan pa. Amen? Na makipagdebate pa, makipag-argue pa. Okay? Because you know that God is a God of justice. God is a God of blessing. God is a God of protection to those who seek Him as their refuge, as their fortress, who continue doing God's will, who continue to worship and serve God even in the midst of troubles and trials. Diyos ang gaganti. Diyos ang bahala. Diyos ang mag-vindicate sa iyo. Diyos ang maggagawad ng katarungan, kahatulan.
sa masama at sa mabuti. Are you with me? Ayan. Kaya ang pagpapasa Diyos, pagkukumit sa Diyos ng ating buhay, ng ating daan, ng ating desisyon, ng ating mga pinagdadaanan sa buhay, ay so positive na instructions ng Diyos para sa buhay ng bawat isa po sa atin. That from time to time, makaka-experience po ng mga perils of life, troubles of life, burdens, painful situation, and hardship, kahit pasabihin tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Kung may nanira sa iyo, hayaan mo na. Ayaw naman maniwala sa iyo eh. Amen? Diyos na ang sa iyo ay mag-aabsuelto. Diyos na ang bahalang sa iyo ay mag-uphold. Na-appreciate ba natin mga panahon na sa tagal ng ating burden, struggle sa isang bahay, hindi natin magawa o hindi natin maiwasan. Patuloy lang natin pinag-pray, hiningi sa Diyos, ipinagkataon. Sa haba man, bigla, na-realize mo, wala na yung ano ko na to ha. Wala na tong aking burden dito, wala na yung struggle ko dito ha. Parang, ultimately, you will appreciate God. Really, God is a prayer answering God. Wag lang tayong susuko. Wag lang tayong manghinawa. Wag lang tayong tumigil sa pananalangin. And most of all, pagsunod sa mga positive instructions ng ating Panginoon. The last but not the least is rest in the Lord. The fourth, the last but not the least, na positive instructions ng Diyos, binigay niya kay Haring David, isinod David a song, ibinigay niya sa kanyang anak kay Haring Solomon, and to the covenant community of God, the Israelites, the nation of Israel, is to rest in the Lord. Maging payapa ka o magkaroon ka ng kapayapaan sa Panginoon. Ayan. In this life, this is so possible na maging payapa tayo. Even in the midst nga ng mga kahirapan, mga dangers, mga problems, mga distractions, pwede pa rin tayo maging payapa, magkaroon kapayapaan, may kapahingahan sa Panginoon. Ang kapahingahan sa iba kasi, kamatayan. Diba? Buti pang mamatay na, matapos na. Yan po sabi nung iba, di ba? Pero depende yun. Kaya pag may namatay, di ba, ano yung lagi nakasulat? RIP. Ang dami kong kilala. Holdapper ng bangko, kriminal, pusher, napatay sa barilan. Tapos nung ilibing, yan po nakasulat. Rest in peace. Really? May kapayapaan kaya siya? Nung siya nabubuhay, talagang wala. Dahil magulo nga niyang buhay, buhay sa kasalanan. Ay lalo na siya mamatay. I don't think so. Kung meron siyang kapayapaan with God. Pero sa mga mananampalataya ng Panginoon, tingnan nga natin ating mga katabi, mukha bang may Kristo sa puso? Ayan. Minsan di naman kita no? Ang kita natin, yung mga pileges. Ayan. Pero, di ba, God knows. If the Lord is with you in your heart, kinikilala mo siya, sinasamba mo siya, sinasampalatayanan mo siya. Hindi lang pag namatay ka, may tunay na kapayapaan even in this life. In this world na at times ay medyo turbulent. Kahit gaano ka pa kakisig, kaganda, ka-healthy, ka-successful, ka-sufficient in many area, almost in everything, from time to time, may mararanasan po tayo, di ba? Na mga pagsubok, trials, burdens, struggles. Pero sa mga anak ng Diyos, it's possible na yun ay temporary lang. Na o-overcome yun at ang pwedeng maghari, manaig, mangibabaw sa puso at buhay ay kapayapaan with God. Amen. It's so important, alam natin ang ating gagawin. Alam natin ang instructions ng ating Panginoon. Dapat natin yung mga positive instructions. And we know God personally kung anong kaya niyang gawin sa ating mga buhay. So ito po, mga kapatid. The verb means be silent, be still. Okay, kakaiba yan sa nararamdaman mo, pero with your mind, with your heart, nagsabing, ang Diyos ko ay
hindi nagpapabaya. Ang Diyos ko ay mapagmahal. Hindi ako lilimutin ng Diyos. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Anak ako ng Diyos, siyang aking ama, siya akin ng Diyos. So, be silent. Be still. Be peaceful. Be calm. Knowing that God will sustain you, will uphold you, will justify you. That God will be the one who will vindicate you. Kaya hindi mo na kailangang gumanti, magplano, mag-retaliate, and to do a lot of things na in contrary na sa kalooban ng Panginoon. Being silent with God, being still, ay isang kapayapaang nagmumula sa Diyos para sa mga mananampalataya. A calm surrender to the Lord. At yan ay nagre-resulta sa pagiging patient na maghintay sa tugon, ayuda, biyaya, saklolo na nagmumula sa Panginoon na ating sinasamba at nilalapitan, lalo na sa mga panahon na meron po tayo mga kabigatan in life. And the peace will guard your heart in Christ Jesus. Can we say amen? Palakpakan natin ating Panginoon. So, wag tayong ma-upset, wag tayong mabagabag, wag tayong manatili sa na pagiging anxious, pagiging worried. Wag po tayong ma-disappoint. Wag nating hayaan yan sa ating buhay. Ilagak natin ang ating tiwala at pag-asa sa ating Panginoon. Makapangyarihan at mahimala. Amen? Because to be upset, to be disappointed, to be distracted, to be worried, to be anxious of anything, of a lot of things, is to doubt the goodness and justice of God in your life. Kaya whenever na tayo, mga kapatid, in some point of our lives, because of hardship, nawalan tayo ng gana sa Panginoon, ayan. So, it's the same, it's tantamount to doubting the power of God in your life, the goodness of God in your life, the justice of God in your life, the mercy and grace of God in your life. Can we say amen? Tayo po'y tumayo. As we invite our music team para samahan tayo sa isang response song, let me share to you, ito pong huling bahagi ng aking outline because I have no more time. Okay. My challenge is this. I propose that kapag meron po tayong pinagdadaanan, mabigat na sitwasyon sa ating buhay, we must overcome it. Those are just but challenges, obstacles, distractions, testing, pagsusubok ng ating Panginoon sa atin. Kung tayo ba ay mananatili sa Kanya, presensya, sa pagsunod sa Kanyang instructions, sa pagluwalhati sa Kanya, paglakad sa Kanyang mga daan, pagpaprioritize sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Meron po tayong iba't ibang mga goals in life, mga pangarap sa buhay. As Christians, meron po tayong desire na masunod, ma-please ang ating Maker. Ang Diyos na nagligtas sa atin, nagpapala sa atin bawat araw. So, we must overcome every challenges, every hindrances along our way, in our life, for us to be able to meet the requirement. Anong gagamitin natin para maabot natin ang pamantayan ng Diyos? Para lagi tayo makapasok sa presensya ng Diyos. Lagi nating maalala, higit sa lahat masunod ang kalooban ng ating Panginoon. It is by the principles of God. By the principles of God. Synonym po ito ng instructions ng Diyos. Word ng Diyos. Revelations ng Diyos. Ng mga tagubilin ng ating Panginoon. Nasusulat in the Scripture. Na ipipreach natin. Naunawaan natin.
tumatanim sa ating mga puso't buhay, at higit pa ng mga biyaya ng ating Panginoon, importanteng mapasa atin, mapanghawakan natin, maunawaan natin, and most of all, ma-i-apply natin. Lalo na kapag meron po tayo mga pinagdadaanan in life. Meron tayong mga gustong ma-achieve in life. I-overcome natin every hindrances, challenges, by what? By the instructions, word, and principles of our God. And most of all, let me encourage you sa John 15 verse 1 to 8. Allow me to read with you as I close, mga kapatid. Ang sabi po dyan, si Jesus po nagsasalita dito, sabi niya, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, Jesus said, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, Jesus said. You are the branches, Christians, people of God, believers. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing, Jesus said. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me, Jesus said, and my words, instructions, principles remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. That is for the glory of God. That we bear fruit, that we continue trusting Him, delighting in Him, committing our ways to Him, and surrendering all to our Most High God. Resting in peace because our God is an almighty God, ever-loving God, ever-living God, dependable God, trustworthy God, the God of miracles, the God of blessing, the God of peace in your life, in our lives, ngayon hanggang wakas. Salamat sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakila. The vine na kinaugpungan ng branches. The vine is the Lord Jesus Christ, the gardener is the Father, and we are the branches. Jesus said here, ang mga branches na hindi namumunga, pinuputol ng ating Panginoon. So, insusog sa aking proposition, we must overcome every challenges, especially sin. The temptation of disobeying God sa ating situations ay i-overcome natin by the principles of God. It will be for His glory at pagpapala ang magiging hatid sa ating mga buhay. Remain in Him and God will remain in you. Let's say Amen. Glory to God. Pwede ba natin sabihin, Jesus, I will remain in you. Happen what may. Hanggang wakas. This is for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. It's not at all that bad, my friend.
me.